mabuti po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service. Unang midweek service for this year 2024. Bago tayo magsimula sa ating pong midweek service, let's take a look on our announcement. So this coming Sunday na po, January 7 at 5 a.m. ang ating pong first Sunday of the year. So we are encouraging everyone na umattend po. Ang ating pong call time ay 4:30 a.m. and at exactly 5 a.m. po ang start. So sa lahat po ng wala pa pong sobre para po sa ating seed offering at saka sa tithes and offering at saka po ang ating 12 prayer requests, pwede na po tayong kumuha sa ating pong admission team para ma-prepare na po natin at maisulat ang ating pong 12 prayer requests. So again, next, ang ating pong Revival Not Survival, just coming January 11 to 19, 2024, church anniversary po yan ng Mindanao. So pray po natin ang ating pong Revival Not Survival team sa kanil pong nalalapit na gawain po doon. Next po, ayan ang prayer retreat chosen to serve on this coming February 3, 2024 at 8 a.m. to 5 p.m. Nagaganapin po yan sa Jabez sa Dasmariñas, Cavite. Ayan, so we have registration fee and we are encouraging everyone to bring foods din po. And also, ang ating pong conference this year, 2024, Perceiving the Holy Man of God, February 11, 2024, 2 p.m. Dito po yan gaganapin sa JTG GMA Hall. Next po, ang ating JTG Outreaches Anniversary, JTG Area Itasma, January 28, JTG Green Plain Bacoor, February 18, and JTG Paligawan, Carmona, March 3, 2024. Next on our announcement ay ang ating pong Summer Camp 2024. Yan, this coming March 28 to 30 sa lahat po ng campers. Ayan, mag-prepare na po tayo ng ating pong signature campaign. And also sa lahat po ng may work, tayo po yung mag-file na ng leave. And also ipag-pray po natin ang ating pong Summer Camp. And that's all for our announcements. Inaanyayahan ko pong lahat na tumayo. At tayo po yung magsasamba sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po yung mananalangin. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. O, purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Dakilain ng iyong pangalan, O God. Sa oras na ito, Lord, bago kami lalapit, Panginoon, patuloy muna po kami, nagpapaayos sa aming mga kasalanan. Humihingi ng tawad, Panginoon, higit sa lahat, maging malinis sa iyong harapan, Panginoon. Kalinisan, O God, na yung banal na dugo ang siyang aming Panginoon na naisin, O God, sa gabing ito. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito. Patuloy po namin, Panginoon, wini-welcome ang iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan upang ang siya kumilos, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, sa bawat isa, O God, patuloy, Panginoon, madama ang iyong presensya. Higit sa lahat, Panginoon, sa anak mo na magdadala ng mensahe, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo po siyang samahan, pagpalaing, gamitin, Panginoon. Higit sa lahat, fresh revelations ang ipagkaloob mo sa kanya, O God. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito. Patuloy kang kumilos, patuloy kang maghari, O God. Lahat ng papurit, pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon, naming Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Batiin mo nga muna yung katabi mo. Sabi mo, Happy New Year, kapatid. Ikaw pa din ang kasama ko. Amen. Tayo pa rin na magkakasama at ngayong gabi na ito, minsan pa, sama-sama natin muli dadakilain ng Panginoon at bibigyan siya ng parangal sa gabing ito. Amen po ba? Hallelujah. Let's praise the Lord. Woo!
is your sting, conquered by the King, resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Whoa, 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 hallelujah. Whoa, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve our risen Savior, risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Whoa, 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 hallelujah. Whoa, 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 hallelujah. Whoa, say, greater are you now? Greater are you now? You've been overpowered. Then where is your sin? Conquered by the King, resurrected one, resurrected one, ooh, shining like the sun, breaking through. Sabay-sabay tayo sing. Victory is it, victory is it now. Whoa, 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 hallelujah. Whoa, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve our risen Savior. Come on! Forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Same power that caused the day. Same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Come on, declare the song. Same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Say, risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Hallelujah. King Jesus is alive. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng malakas sa palakpakan Diyos sa buhay. Oh, we praise you, Lord. Ako po tayo sa pagsamba at pagluwalhati sa Kanya. Hallelujah.
trumpet will sound, and all the heavens will know that the time has finally come for the bride to take her place. We'll hear the angels excited that one day we will meet you face to face, Jesus. Holy, 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 holy. Oh, praise you, Lord. We praise your name, Jesus. For you are worthy and holy, and you deserve all our praise. You deserve all our worship. We bless you, Lord. We magnify you, Jesus. More of you this night, God. More of you this night. Once more, Father God, reveal yourself to us this night. We praise you and we honor you. To you alone the glory, honor, praise. Malakas po na palakpak sa atin. Yes, praise the Lord. Praise God. Minsan pa natin palakpakan ang ating Panginoon, yung malakas nga na palakpak sa ating Diyos na buhay. Excited ba tayo ngayong 2024? Amen po ba? Excited. Lagi tayong maging excited, lalo na po sa gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Dahil naniniwala po kung 2024, pag hinanda ng Diyos ang ating mga puso, amen, makakamta natin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? At makita natin yung trabaho ng Panginoon sa buhay natin. Pero dapat tayo po muna ang una na makitaan ng Diyos na may gagawin para sa Kanya. Amen po ba? Praise God. Tayo po ay manalangin saglit sa oras na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya at habag sa amin. Salamat po, Diyos, dahil sa gabing ito nagsama-sama kami. Ito po yung unang Miyerkules ng taon ng 2024, Lord God, na kami po ay mag-service sa iyong gawain, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa dahil nakita namin, Lord God, ang mga anak mo, Panginoon, ay naririto upang makatuloy na makapakinig ng iyong salita. Ganti po ang mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. I-bless mo ang kanang buhay. Kayo po magsalita sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Bible dito sa Colossians chapter 2, verse 6 to 10. Teka lang po. Kailangan natin magsalamin. Ayan. Colossians chapter 2, verse 6 to 10. Ayan, sige, babasahin ko po.
Therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him, verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Verse 9, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Verse 10, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Ang Diyos po magbala ng kanyang salita. Dito po sa ating babasahin itong Book of Colossians o Colossus, ito po ay, nung panahon na ito na sinusulat ito ni Apostol Paul, siya po ay nakakulong. No? Wala naman siya rito sa lugar na ito ng mga taga-Colossus. Itong sulat ni Pablo sa mga taga-Colossus ay para sa iglesia sa Colossus, isang bayan na sa Asia Minor, sa silangan ng Epeso. Hindi si Pablo po ang nagtagtag ng iglesyang ito. Subalit, may pananagutan din siya rito sapagkat nagsugo siya rito ng mga manggagawa mula sa Epeso. Ang kapitolyo po ito ng Roma sa Asia. Nalalaman niya na may mga huwad na guro sa iglesia sa lugar po ng Epeso doon. Kaya tinuturo ng mga ito na kailangan ang tao ay sumamba sa ilang kapangyarihang espiritual para makilala nila ang Diyos at makamit ng lubos ang kaligtasan. Itinuturo nila na dapat pailalim ang tao sa mga tanging ritual gaya ng mga pagtutuli at higpit na sundin ng mga tuntunin tungkol sa pagkain at mapang bagay. Sumulat dito si Pablo para po salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na turong Kristiyano. Amen po ba? Kaya po, doon sa Book of ang mga taga-Colossus po kasi ay talagang maraming mga katuruan na lumalabas na parang nagbibigay sa kanila ng maling mga paniniwala doon sa mga iglesia ng Colossus. Kaya nagbigay ng mensahe si Apostol Paul kahit siya po ay nakakulong, ay talagang binigyan niya ng mensahe, ay nagbigay siya ng sulat para doon sa mga taga-Colossus. Kaya ngayon ang pag-aaralan po natin sa oras na ito ay full life in Christ. Ang sabi dito sa Colossus chapter 1, verse 28, Colossus chapter 2, verse 6 to 10, sa binasa po natin, sabi niya rito sa kanyang salita, kung babasahin natin sa Tagalog po ito, sabi niya rito, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay tayo. Sabi nito, sinabi niya doon sa mga taga-Colossus, yamang tinanggap niyo si Jesus. Amen? Merong mga salita rito na ating pag-aaralan na gusto ng Diyos na maunawaan din natin. Sino po ba yung mga tumanggap na sa Panginoon? Amen po ba? Sabi rito ng salita ng Diyos sa ating pag-aaral kung paano tayo magiging full life in Christ, yung talagang buong gampanin o buo nating buo tayong o ganap tayo sa pamumuhay natin kay Kristo. Sabi ng Colossus 1:28 to 29, basahin ko po. Pwede kayo electric fan, wag na sa akin. Kasi nahihirapan ako sa ano ko po. Sabi niya rito, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinasisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Amen po, yun ang dahilan kung bakit pinangangaral. Upang tayo po ay babalaanan at turuan ng buong kaalaman. Upang sabi rito, maiharap tayo sa Diyos.
Amen? Sa bawat isa sa atin naganap at walang kapintasan. Amen po ba? Kaya sabi nga po, babasahin natin sa Colossus chapter 2, verse 8, yamang tinawag tayo ng Diyos. Ano sabi po rito? Lumakad tayo. Amen? Lumakad tayo o mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. What does growth in Christ look like? Sabi po rito, yamang tayo tumanggap kay Kristo, amen? Kailangan tayong mamuhay ng may pakikipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, walk in Him. Amen po ba? Yung mga lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, ito po ay kasama namumuhay sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Colossus 1 Thessalonica chapter 4, verse 1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pa niyong pagbutihin ng inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Yung lahat na tumatanggap sa Panginoon, nais ng Diyos na namumuhay tayo ayon sa ating natutunan. Sino po ba yung mga tumanggap at natuto sa Panginoon? Amen. Ibig sabihin, lumalakad tayong pagbutihin pa natin ang ating pamumuhay sang-ayon sa ating natutunan upang tayo'y maging kalugod kanino? Kalugod-lugod kanino po? Sa Diyos. Amen po ba? Kaya ito po isa sa bagay na makikita natin kung paano tayo talaga magiging mag-growth. Amen po ba? At magiging full in life kay Christ o magiging ganap ang pamumuhay natin sa Panginoon. Colossus chapter 1 verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Amen. Amen po ba? Meron po palang mga pamamaraan ang Diyos na ibinibigay sa atin tayong mga tumanggap sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po mga tumanggap sa Panginoon, meron po palang mga dapat tayong gawin o pinapakita ang Diyos sa atin na dapat nating gawin upang tayo po ay maging karapat-dapat at maging ganap sa harapan ng Panginoon. Sabi ito, di ba, sa binasa natin sa Colossus chapter 2, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Sabi pa rito sa verse 7, magpakatatag kayo at isalig nyo sa Kanya ang inyong pamumuhay. Sabi po rito, having been firmly rooted. Pag sinabing firmly rooted, existing for a long time and very difficult to change. Firmly established. Pag sinabing rooted, pag ito po ay ginamit sa verb, ibig sabihin ng root, derives from the Greek word rizo, becoming stable, to render firm, to fix. Ibig sabihin, hindi basta po ito, tawag dito, talagang nakabaon, nakarooted. Amen po ba? Sabi rito, having been firmly rooted. Amen, na-establish ka na doon, talagang nalaliman ka na. Tayong mga tumanggap sa Panginoon, tayo po ay talagang firm, hindi basta-basta nababago. Amen po ba? Sabi, very difficult to change. Hindi basta ito magbabago, mahirap mabago yung isip. Amen. Meron pa bang mga Kristiyano na pabago-bago pa ba isip? Amen po ba? No, hindi talaga nagiging rooted. Sabi rito ng salita ng Diyos ay kailangan tayong maging firmly rooted. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi kung natitinag na yan.
Amen po ba? Hindi basta natitinag, talagang nakabaon na ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kahit may problema, kahit may persecution, kahit anong pang laban na harapin natin sa mundong ito, nananatili ka, hindi ka basta-basta nagbabago. Amen? Yung pagmamahal ng tao sa mundo, nababago yan. Pero sabi rito, tayo po na mayroong tumanggap o tayong mga tumanggap sa Panginoon, gusto ng Diyos na tayo ay firmly rooted. Amen po ba? Saan po ba tayo dapat lumalalim? Sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sa pananalangin, sa pagiging buhay Kristiyano, nagiging rooted tayo. Amen po ba? Dahil pag rooted ka sa salita ng Panginoon, hindi ka basta-basta matitinag. Amen po ba? Kaya pag dumating man lahat ng bagay, discouragement, persecution, sabi nga ng salita ng Diyos sa Romans, sinong makakapagwalay sa pagmamahal mo kay Kristo? Ang daming sinabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi. Lahat ng yan kaya natin pagtagumpayan. Amen po ba? Sabi ng Romans 8. Kaya sabi rito ng salita ng Panginoon, tayo po ay dapat rooted. Amen. Ang sabi ng Ephesians chapter 3, verse 16 to 17, idinadalangin ko kung sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Si Apostol Paul, ganun ang kanyang pananalangin na kahit nakakulong, sabi niya, gusto niyang palakasin ang kanilang buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan ng ating Panginoon, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ng pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gagawin. Amen po ba? Gusto ni Apostol Paul, ang panalangin niya sa mga taga-Kolosas ay maging maugat at magkaroon ng pundasyon yung kanilang pagmamahal sa Diyos. At ito yung kanilang magiging pundasyon, yung pagmamahal din ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng magtatagumpay sa laban ng mundong ito kung hindi ka magiging rooted sa Panginoon, sa pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Sabi pa rito, next po, sabi po, now being built up in Him. Magpakatatag kayo at isalig nyo sa Kanya ang inyong buhay. Napakalalim ng word na sa insalig, Tagalog. Ibig sabihin talagang ibigay, pagkatiwala mo, isalig mo sa Panginoon ang iyong buhay. Build up in Him. Now being built up in Him. Ang sabi ng Colossus 1 verse 11, idinadalangin din namin patatagin niya kayo. Saan? Sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsitsiga ang lahat ng bagay. Amen. Sabi ng Panginoon, ulitin ko po, patatatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis ng may kasayahan. Matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Wow! Masaya ka habang nagtsatsaga. Masaya ka habang nagtitiis. Amen po ba? Ganon daw yung mga tumanggap sa Panginoon na sa kabila na yung pagtitiis, kailangan sa kabila na meron tayong pagtsatsaga ng laban sa mundong ito, kailangan masaya ka. Sabi mo nga sa iyong katabi, masaya ka ba? Parang nakasimangot Pangitiin mo nga. Parang sumasaya ka lang pa nakikita mo yung crush mo Ayun, di ba? Sumasaya pa nakikita ang kanyang sinisinta. Sabi rito ng Panginoon, being built up in Him. Tatatag tayo sa tulong ng dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Next po, establish in your faith. Sabi po rito, magpakatibay kayo sa pananampalataya.
Establish in your faith is developing, growing, and building toward greater capacities, understanding, and rewards. Pag sinabing establish in our faith o magpakatibay tayo sa ating pananampalataya, gusto ng Diyos na de-develop. Amen. Lumalago. Amen po ba? Lumalago at nagiging greater yung ating capacity, yung ating kakayahan, at nauunawaan natin ang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Meron tayong mga rewards. Sabi mo nga sa iyong katabi, may rewards ka. Establish your faith. Amen po ba? Sabi nga doon sa nabasa, pag sinabi daw establish, I confirm, which means confirm. Sa Greek word translated is bibayo, which means confirm. Talagang naka-confirm. Talagang tawag dito yung mababaw na Tagalog, na kahit anong mangyari, talagang naka-establish na yan. Amen? Lumalago na yan. Amen po ba? Amen? Nade-develop na yan. Hello? Nade-develop na ba yung pananampalataya ng bawat isa? Hindi habang tumatagal ka na tumanggap sa Panginoon, puno-puno ka lagi ng discouragement. Amen po ba? Hindi mo lagi naiintindihan, nauunawaan yung gusto ng Panginoon, yung plano ng Diyos. Kaya pag may mga dumarating na mga bagay, lagi kang nagtatanong. Sino yung palatanong lagi dito sa Panginoon? Sino lagi nagrereklamo sa harapan ng Diyos? Gusto ng Diyos ma-establish, magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Bago makapag-establish ng isang building, ang isang architect o ang isang engineer, nagtutulungan yan sila. Amen po ba? Pinagpaplanuhan nila yan. At bawat detalye ng bawat mga pundasyon ay talagang mayroong sukat. Hindi basta-basta itatayo yan pag hindi talaga nailagay sa tamang naka-blueprint yan. Ganon sila. Na kailangan pa nag-establish sila ng isang building, talagang matibay. Amen. Tayo po ay magiging matibay ang ating pananampalataya, sabi ng salita ng Panginoon dito sa Colossians chapter 2, verse 2. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang magbuklod sila sa pag-ibig, sa gayon maranasan nila ang ganap na pagpapala at ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Siya yung atin pong lubusan na dapat maunawaan at makilala kung ano yung hiwaga ng Diyos. Walang iba ito kundi si Jesus upang tayo po ay maging matibay. Amen po ba? Matibay. Kaya nga sabi ng Panginoon, upang magbuklod sila sa pag-ibig, sa gayon maranasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos. Amen po ba? Mai-establish yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkikilala natin, makilala natin ang Panginoon ng lubusan. Amen? Hindi lamang tayo dito pumupunta, kumakanta, umaawit, nakikipagkamay. Gusto ng Diyos na tayo mga tumanggap sa Panginoon, makilala natin si Jesus sa buhay natin. Amen po ba? Upang ma-establish yung ating pananampalataya. Pag hindi po natin lubusang kilalanin ng Panginoon, pagdating ng lahat ng bagay, nahaharapin natin ng mga pagsubok, problema man, discouragement, mabilis kang mag-give up sa pananampalataya mo. Amen po ba? Amen? Kasi hindi mo ini-establish yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Sabi pa rito, abounding in thanksgiving. Sabi niya po sa kanyang salita, at ang mga ito, at itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yamang tinanggap natin ng Panginoon, gusto ng Diyos na lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Amen po ba?
Lalo na yung pasalamatan, ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga sa Colossus chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Gusto ng Diyos, tayo po ay laging nagpapatuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Ang lahat ng tumatanggap sa Diyos, ito po'y naging nagpapasalamat. Kahit merong kawalan, kahit may sakit, kahit may mga problema, kahit may laban ka sa sarili mo, may laban ka sa pamilya mo. Amen po ba? May sakit ka at karamdaman, gusto ng Diyos na lagi tayong nagpapatuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Isa pa natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Amen? Upang maging lumago tayo at maging full ang ating lives, ang ating buhay sa ating Panginoon. Sabi dito sa kanyang salita sa verse 8, dahil po mag-ingat daw tayo upang hindi tayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandarayan na ayon sa mga tradisyon ng mga tao. Mga tuntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Kasi nga maraming mga katuruan na lumalabas sa panahon ng mga taga-Kolosas, sa mga Kristiyano ng mga taga-Kolosas, maraming mga katuruan, maraming mga pinagbabawal, no? Yung mga pagkain, yung mga bagay na sinasabi sila, no? Na tradisyon lang ng mga tao. Amen po ba? Tayo po ay lumaki at nakakilala sa mga tradisyon ng mundong ito. Tama po ba ako? Di ba? Tayo ay lumaki sa mga tradisyon ng mundong ito. Nung hindi tayo nabubuksan, hindi tayo nakakilala, hindi tayo nakatanggap sa hindi natin nakilala ang Diyos, tayo po ay namumuhay pa sa mga tradisyon. Hanggang ngayon, meron pa rin eh. Amen po ba? Di ba? Dala-dala pa rin natin yung mga tradisyon na ating nakaugalian, nakagisnan. Ito nga bagong taon eh, marami mga tradisyon na ginawa eh. Sabi nung iba, tatalon ako para tumangkad. Di ba? Ano ba? Maglalagay ako ng mga bilog na prutas. Kasi sabi daw ay para pumasok ang mga swerte. Kaya naman ang mga Kristiyano nagkukumahog. Kailangan kumpleto yung aking, 12 fruits. Kailangan mga bilog. Di ba? Kasi tradisyon na natin yun, nakaugalian na natin. Amen. Na hindi natin naiintindihan kung ano ang kung ano ang relation nun sa pagpasok ng bagong taon. Kasi ang totoo talaga na gusto ng Diyos pala na makita, lalo na ng mga Kristiyano, yung paghahanda ng ating puso sa Panginoon. At hahandog ng ating sarili sa taong 2024 na tayo po ay makaranas ng habag ng Panginoon. At pagpapasalamat sa nalipas na taon na tayo po iningatan ng Diyos. Amen po ba? Di ba? Nakagisnan natin at ibang mga tradisyon. Sa kanilang panahon, napakarami din mga tradisyon yung kanila pong nakukuha dahil may iba't ibang katuruan na lumalabas. Hindi po tayo nagkakalayo sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano sa panahon ng mga taga-Kolosas at sa panahon natin ngayon, na tayo ay namulat din sa iba't ibang mga tradisyon sa mundong ito. Pero sabi ng Panginoong Hesus dito, sa kanyang salita, na mag-ingat tayo upang hindi tayo dito mabihag, sapagkat hindi po sa pamamagitan ng ganitong walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon lamang ng mga tao at mga lintutunin ng mundong ito ay hindi ayon kay Kristo. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, gusto ng Diyos na maging rooted tayo eh. Amen? Amen. Ma-establish yung ating pananampalataya. Isalig natin yung ating buhay sa ating Panginoon upang makita natin yung hiwaga ng pagkakakilala natin sa Panginoon.
Amen po ba? Kasi kung sa ating sarili, hindi natin maiintindihan kung ano yung hiwaga ng Panginoon, kung paano natin makikilala ang Diyos. Amen po ba? At gusto ng Diyos na makilala natin siya kung ano siya talaga. Amen po ba? At sabi sa verse 9, ito po, papakilala ng Diyos sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 8, how do we grow deeper? Learn about God, the whole fullness of deity. Pag sinabi pong deity, comes from the Latin word Deus, which means God. The word deity means divine nature. When a person believes in the deity of Christ, he is saying, I believe that Jesus Christ is God. Jesus Christ is the supreme being, pinakamataas. He is more than a mere man. He is God. Jesus was the one true God in human form. This is a core doctrine of the Christian faith, the deity of Christ. Ang kalikasan ni Kristo, amen, ay ipinakita ng Diyos. Amen po ba? O ang kalikasan ng Diyos ay ipinakita kay Kristo. Amen po? Amen. Sapagkat yung buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya pinakilala ni Kristo ang Ama sa atin, sa pamamagitan niya. Amen po ba? Kaya sa lahat ng tumatanggap at nagsasabi sa Panginoon na siya, kung ang tao po naniniwala sa deity of Christ at nagsasabi siya na, I believe that Jesus Christ is God, Jesus Christ is the supreme being, siya yung pinakamataas, He is more than a mere man, He is God. Amen po ba? Jesus was the one true God in human form. This is the deity of Christ, the core doctrine of the Christian faith. Kaya pag sinabing the word deity means divine nature. Amen po ba? Pinakilala ni Kristo ang kalikasan ng Diyos. Amen po ba? At gusto ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan. Learn about God. Amen po ba? Kailangan nating alamin. Amen? Kailangan nating kilalanin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Yamang yun ang tinanggap natin. Yamang doon tayo nananampalataya. At sinasabi natin that Jesus Christ is our Savior. Amen? That Jesus Christ is our God. Amen? Kailangan pala nating kilalanin. Kaya tayo po pala, mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, tayo po ay individual na kinikilala natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Dahil ang Diyos hindi lamang po nagpapala, yun lang kilala natin, nagpapagaling, nagpapala, amen? Tumutulong pag may problema. Napakaraming tao, yun ang pagkakakilala sa Diyos. Amen po ba? Na ang tingin sa Panginoon, pag may problema ako, tutulungan ako ng Panginoon. Pag ako ay nagkasakit, pagagalingin ako ng Diyos. Amen. Mas higit pa doon, na gusto ng Diyos na makilala natin si Hesus Kristo. Amen po ba? Yung pagiging Diyos niya. Amen. Amen po ba? At hindi lamang si Jesus, kundi ang Ama na lalo niyang ipakikilala sa pamamagitan ng anak. Amen po ba? Kaya ang Panginoon ay gusto niya na matuto tayo. Sabi mo nga sa iyong katabi, kailangan mo matuto. Kaya nga po itong taon, meron po tayong mga ginagawa po ang church na iba't ibang kapamaraanan ng discipleship para lahat ng mga Kristiyano ay lumalago at nakikilala ang Panginoon. Amen po ba? Hello? Amen. Kaya, pagka dumating po yung ating mga pag-aaral at pagtuturo, pagdating sa lubusan natin makilala ang Panginoon, wag natin imisto. Umatin po tayo. Amen po ba? Sabi pa sa Colossians chapter 2, verse 10, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala.
You have been filled in Christ. Ang sabi na Ephesians 1, verse 21, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaanan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating. Amen? Nais ng Diyos na tayo po ay ma-filled ng ating Panginoon. Amen po ba? Mapunuan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagkikilala sa Diyos. Higit natin makikilala ang paghahari, ang kapamalaan, ang kapangyarihan, ang pamunuan sa kalangitan. Higit ang kanyang pangalan sa lahat. Amen po ba? Dahil siya po ang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. What does this passage teach me about God? Ano po ito? Sabi dito, number one, He is our perfect example. Jesus Christ is our perfect example. Number two, He roots and builds us up. Number three, He established our faith and instruct us. Ito yung matututunan natin sa passage na ito. He gives us, number four, He gives us an abundance of things to be thankful for Him. Number five, He is truth. Siya ang katotohanan. Number six, He pays no head to the tradition of men. Amen. Ibig sabihin, maayaw niya na nakikinig tayo sa mga tradisyon ng tao. Number seven, in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form. Number eight, He makes me complete. Amen? And number nine, He is the head over all rule and authority. Ito po yung matututunan natin sa passage na ito na gusto ng Diyos na makita natin. Amen po? Amen. Kaya, taong 2024, gusto ng Diyos sa mga anak niya lumalago. Sabi mo sa iyong katabi, lahalago ka. Amen. Gusto ng Diyos kilalanin, lubusan ng Panginoon. Ang dami natin ngayon mga manggagawa, mga bago. At gusto ng Diyos magpakilala sa atin ng bawat isa ang Panginoon. Amen po ba? Tayo namang po nakakaalam na talaga at marami nang alam. Gusto pa rin ng Diyos na makilala pa natin ng lubusan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi tandaan natin, hindi sa tagal natin sa church kung tayo po ay nai-establish at nagiging rooted sa pananampalataya. Amen. Kasi ang tinitingnan ng Diyos yung puso ng paano tayo nagiging lumalago o nagiging rooted at paano natin nakikilala ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Minsan pa natin palakpakan ang ating Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay tumayo at magpasalamat sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Hallelujah. Wala iba pong nais ang Diyos sa buhay natin. Tayo pong mga tumanggap at kubilala at lumalapit sa Panginoon. Gusto ng Diyos po na tayo po ay nagiging rooted sa Kanya, nagiging tumitibay ang ating pananampalataya, isinasalig natin yung ating buhay sa Panginoon at patuloy tayong nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi tayo madaling natatangay ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito o anumang sinasabi ng mga tao sa mundong ito o mga tradisyon na ating nakalakihan. Hindi tayo basta-basta natatangay. Tayo mga tumanggap sa Panginoon, gusto ng Diyos na tayo po ay lalong makilala natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat sa atin. Kung sino ba itong Diyos na ating pong sinasamba, pinagkatiwalaan, pinaniwalaan, tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Learn to God. Gusto ng Diyos na kilalanin natin ang Panginoon na lubusan. Hallelujah. We worship your name. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong biyaya at kahabagan. Salamat dahil, Panginoon, nakikita
makita mo po ang bawat buhay, ang bawat puso, ang bawat pananampalataya, ang stand ng bawat pananampalataya ng mga anak mo sa lugar na ito. Napakarami sa amin na unwavering faith pa, Lord God. Napakarami sa amin na hindi pa rin nakapokus sa kanaming buhay sa iyo, Panginoon. Marami pa rin mga salang-alang sa lahat ng bagay. O marami kami mga naiisip na hindi minsan mo kalugod-dugod sa iyo at karapat-dapat. Tulungan mo ang bawat isa. Hayaan mo ang aming mga puso, palalakasin mo ang aming pananampalataya, patatagin mo ang pananampalataya ng mga anak mo upang sa panahon na ito, ano man pong haharapin naming laban sa mundong ito, ano man pong haharapin namin, Panginoon, na iba't ibang mga circumstances, minsan darating sa panahon na kami po'y labagsak, ihimang-ihina, madi-discourage, Panginoon, mawawalan ng lakas sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya, kung kilala ka namin bilang aming Panginoon na tagapagligtas, buhay at makapangyarihan na Diyos, at higit sa lahat, mananatili kami sa iyo, Panginoong Hesus. Tulungan mo ang bawat isa ng mga anak mo sa gabing ito, mahayag at maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa, gaya ng iyong sinulat sa mga napakinggan namin na iyong salita dito sa Colossus. Nais ni Apostol Paul ang buhay ng mga Kristiyano, lalo sa panahon ng book ng mga Kristiyano sa Colossus, sila'y maging kalugod-dugod at karapat-dapat sa iyong harapan. Kami rin pong mga anak mo ay nais mo na kami ay maging kalugod-dugod, karapat-dapat habang kami ay namumuhay sa mundong ito, habang kami ay naglilingkod, Panginoon, sa iyo, Ama. Kalugod-lugod ang aming mga buhay. Maraming salamat po sa oras na ito. Pagpalain mo po ang oras na ito, Ama. Maparangalan ka po at maluwalhati. Pinupuri ka namin sa salamatan sa iba namin ang balikan lahat ng papuri, karangalan, kalwaritian sa dakilang pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. Yan, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon sa ating pong salita ang ating napakinggan. So for now, dumako po tayo sa ating pong offering. Let's pray for our offering po. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa aming salitang aming napakinggan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa, Lord God, ay sama-sama po kami, Lord God, na mag-grow, Lord God, na magiging rooted sa iyo, Panginoon, na lalago sa iyo, Panginoon. And we pray, Father God, help us, Lord God, to strengthen our faith, Lord God, at magamit mo kami mightily sa taong 2024. And Lord God, we pray, Father God, that you will teach us, Lord God, na magbalik ng aming mga ikaw, Lord God, to you alone, ng wholeheartedly, Lord God. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. So, tumako po tayo sa ating pong daily and weekly activities. So, this coming Sunday, January 7, 5 a.m. po, dito po sa JTG GMA Hall. At gaganapin ang ating pong first Sunday of the year. So, lahat po tayo, wag po natin kakalimutan ng ating pong gesture offering, seed offering, at ating pong tithes and offering. And also ang ating pong 12 prayer requests. Sa mga wala pa pong sobre and yung susulatan po ng 12 prayer requests, pwede na po tayong kumuha sa ating pong admission team. And ang ating pong call time ay 4:30 a.m. Nandito na po tayo, and 5 a.m. po mag-i-start ang ating pong service. So next po ang ating pong morning devotion, still Monday to Friday, 7 a.m. po. Next, midweek service every Wednesday, 7 p.m. And also ang ating pong fuel night, monthly every Friday. So for this month po, let's wait for further announcement. And also for our small group, we are encouraging everyone to join our small group. Of course, we have Bible study group, we have Connect group, we have discipleship group, and also our Connect group, we have for youth, young adults, men, and women. So that's all for our announcement. So lahat po ng nakapakinig ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat tayo magsitayo. And JTG family, don't forget to honor God, love people, and make disciples. Tayo po yung mananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami pinagbuklod mo sa lugar na ito na yung bahay panambahan, Panginoon. Na kami ay nagsama-sama muling nakapakinig, Panginoon, ng
salita mo, Panginoon, ay naitanim sa aming puso at ito'y magbunga sa bawat isa sa aming naririnig. Salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit. Panginoon, ang buhay niya, Panginoon, sa ng kanyang sambayanan, Panginoon, ay pagpalain mo. Higit sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang inspirasyon niya ang iyong salita. Salamat sa bawat isa na naririto, sa mga taong itinayo mo, Panginoon, maging bawat isa, Panginoon, na naririto sa aming paglakas, muli, Panginoon, ang bahay panambahang ito. Baon namin ang iyong pagpapala, Panginoon, ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ang gabing ito, Panginoon, ay muli namin nagkakatiwala sa iyo sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, at ikaw po, Panginoon, ang may akda ng lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit at salamat. In Jesus' name. Paalala lamang po, mayroon po tayong fasting every Friday. Lahat po ng mga workers, at magkaisa po tayo. Taas po natin kamay, sabihin po natin, all glory, all praises, all worship, all honor, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. Sumasayong pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pakikitisan ng Banal na Espiritu Santo na may kapayapaan sa puso. Amen.